ang niligtas niya sa atin, sa ating salibay, ang niligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na yung binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos at sa Espiritu ay na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, meron akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hanga mga gawa nila'y dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kaniyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nagsasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Hallelujah,
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kaya, kapag nasumpungan na ito, ayaaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kaniyang kasalanan. Minamahal ko mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingat at gabay ng ating Panginoon. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. At tatapos lamang po ng ating natawag na All Saints Day. At ang ikalawang araw ay All Souls Day. Pero minsan pinag-iisa na natin yung dalaw sa sementeryo sa unang araw na lamang. Siguro yung iba ay nakapunta na. Yung iba naman siguro ay hindi pa. Dahil hindi makaalis ng bahay, kung ano makadahilanan, siguro pinagdasal naman nila. Siguro naman hindi na magtatampo yung ating mga mahal sa buhay. Isipin nyo ay magparamdam sila. Ano nagpaparamdam ang mga yun? Ano po? Sa mahalagay atin hong pinagdasal. Kaya nga ang tawag natin din ay undas. Kaya undas, mga naunang natodas. At tayo naman ho ay yung unang araw nga ay paalala sa atin sa kapistahan ng mga banal. Sinasabi sa atin ng mga banal, see you in heaven. Sapagkat tayo rin, ang goal natin sa buhay, tayo ay maging banal. Sabi nga na St. John's Bertsman, the only failure in life is the failure to become a saint. Yung ikalawang araw naman, di araw ng kaluluwa, ay paalala din sa atin na tayo ay may kaluluwa. Kung susuriin ho natin yung ating mga kamay, para ho may 2 letrang nakasulat ho diyan. Tingnan ho yung palad. Makikita niyo ang dami na palang kalyo. Ano? Ang kapal lang pala. Para may nakasulat yung 2 M diyan. Yung 2 M, ibig sabihin din memento mori. Ibig sabihin, remember, you will die. Kaya pag kayo titingin sa kabaong, yung iba hindi natingin sa kabaong natatakot. Ay ako naman, pag ako'y nagbabasbaso ng patay talaga, tinitingnan ko talaga ang mukha ng patay.
para hubang sinasabi sa akin, ako ngayon, bukas ikaw. Kaya pag kayo titingin din sa kabaong, gayon din ang iyong isa-isip, siya ngayon, bukas naman ako. Memento mori, remember, you will die. At sa kabuuan naman ho ay personally nais ko magpasalamat dahil naging matagumpay naman ho ang pagbisita ng ating mga kababayan sa pagpunta sa ating sementeryo. Ay nais ko magpasalamat, of course, sa ating LGU sa pamumuno ho ng ating butihing Mayor Ben Patron, Sangguniang Bayan, kay Vice Noel, mga konsyal, sa ating mga volunteers ho dyan sa sementeryo. Kasama na ho diyan ang NDRMC, kay Sir Art. Maraming salamat sa ating mga kapulisan, sa iba't ibang non-civic organizations na nandyan din. May mga guardians, Batangas Baritarians, at siyempre, sa parte din ho naman ating simbahan, dyan din ho ang ating mga social actions, Ministry of Social Actions. Maraming salamat sa ating mga marshals. Very active naman ho. Sa ating mga youth, tumulong ho diyan, kay Brother Cesar Aguila. Maraming salamat. Siguro may pailan-ilan pa rin na napunta ho diyan sa ating sementeryo. Sa atin hong ebanghelyo, ay narinig ho natin ang kwento ng mga Pariseo at mga eskriba na tumutulig sa kay Jesus sapagkat siya'y nakikisalamuha sa mga makasalanan. Pero binigyan sila ng talinhaga ni Jesus o kwento yung mga yung nawala at hinanap ni Jesus. Yung 99, ang tupa, iniwan at hinanap yung isa. Ganun din, yung nawala ng 10 pilak dito, ay hinanap din niya sa 10 pilak, nawala at hinanap ang isa. Ang tanong ko naman ho ay, kung kayo ay may 1 milyong piso at nawala ang piso, pagkakasiyahan pag naman ho ng panahon na hanapin pa. Ang sagot ay hindi. Bakit ako mag-aaksaya? Mas malaki pa natira sa akin. May mahalaga pang natira sa akin. Kung kayo ay may alagang nangingitlog na manok, 10,000, nakatakas yung isa, hanggang na may hahanapin pa ninyo. Sigurado na may hindi na Bakit? Ano sasabihin ninyo? Ay kadami pa naman tira. Di tayo manghihinayang sapagkat marami pa tayo. Kung kayo ay may 20 kaibigan, tinraidor kayo ng isa, siniraan kayo, hayaan pa ba ninyo na siya'y sabihin pa kausapan na tayo magkaibigan na uli? Ano sasabihin nyo? Ay, babayaan ka na. Marami pa akong kaibigan. Hindi lamang ikaw. Mag-aaksaya pa ba natin ng panahon? Mag-aaksaya pa ba kayo ng panahon sa mga taong naninira sa inyo? Mag-aaksaya pa ba kayo ng panahon sa mga taong gumawa sa inyo ng hindi mabuti? Yung mga nang babas sa inyo, pag-aaksayahan pa ba ninyo ng panahon? Hindi. Sabihin natin, bahala ka na diyan. Bakit ako magpupumilit? Yung bang dati sinasabi natin, kabalaybay bunga, kabag-ang, nangyari, nagkasira kayo. Pag-aaksaya mo ba ng panahon para kayo makipagkasundo? O kaya naman ay yung taong pinagtitiwalaan mo ay tinraidor ka, o kaya ay pinagtiwalaan mo ng pera, nilaspag, titiwalaan mo ba? Paano sabihin natin, mag-aaksaya ko ba ng panahon ito? Pero yung iba sa inyo, ganito ang ginagawa. Pilit at pilit na hanggat maaari ay maayos. Sa ating ebanghelyo, nag-aksaya ng panahon, ng oras, ang Diyos para sa atin. Kaya ang pananaw ng iba ay hayaan natin. Yan naman ang tingin sa akin ng ibang tao. Di paninindigan ko na. Kung yun ang tingin mo sa akin, ay di paninindigan ko na. Pero alam niyo sa Diyos.
Hahanapin at hahanapin tayo. Ilan tayong populasyon sa buong mundo? 7 billion, mahigit. Gusto ng Diyos, lahat tayo mapunta sa Kanyang kaharian. Hindi -1. Na labis walang kulang. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Hahanapin at hahanapin niya tayo. Nawawalan tayo ng gana pag ang isa sa mga mahal sa buhay natin naligaw ng landas, naging adik, naging magnanakaw, nabilanggo. Magkakasaya pa ba natin ang panahon ng mga yan? Anong sasabihin natin? Ang mga yan naman ay panggulo lamang sa lipunan, ay dapat lamang sa mga yan. They deserve na parusahan. They deserve na maging ganyan ang kanilang buhay sapagkat ginusto nila yan. Magkakasayahan pa ba natin ang panahon ng mga yan? Pero sa Diyos, pagbibigay at ibibigay siya ng oras, lalo't higit sa mga taong naligaw ng landas. Lalo't higit sa mga tao na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagliligtas. Pwedeng sabihin natin, ang pag-ibig ng Diyos ay reckless love. But God reserves. And God never gives up on you. That's the reckless love of God. Hindi sabihin, nag-aaksaya ang Diyos ng pagmamahal sa atin. Opo, kung sasayangin natin yung binibigay niyang pagyakap sa ating lahat. Magstayo na po. Ang Panginoon, ang pastol na kilala sa bawat sa ating pangalan, ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos. Nagtitiwala sa kanyang personal na pag-ibig sa atin. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humimlay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumauna sa daan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamarang ikaw ang pinakamabuting nakakaalam. Makasunod nawa kami saan man kami dalhin. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa mabuting sanlibutan. Mula sa lupamuan, tinapalaban.
ang sanlibutan mula sa katas ng ubos mong pag-aalak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dali sa inawa at maging banal ang pakinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaingi po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalagod mong likhain ng sanlibutan ay iyong pinagbabago at inarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya tutang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagilit pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, aging pong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, nagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawatog ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay sa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malaberhing marinay na ng Diyos ni Poong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, langit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, papatawad namin sa sa amin, at huwag mo kami at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami, Edia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Manaming lumikha, ang pagkain namin ito ay bagindali sa inawa at ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa, binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga, bunga ay sagana, Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na. Taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa araw-araw na inaasam, ang kalooban